Tarantula! 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 Taran! Magandang hapon, Pilipinas. Tayo'y may hinaharap na pagsubok na naman. Itong mga tarantadong mga politiko, gusto pa taasan ng napakataas na presyo itong mga contribution natin, katulad ng sigarilyo. Paminsan-minsang alak. Ayop talaga yung mga politiko ngayon Sa lahat na ng paraan, basta meron silang makurakot sa atin, gagawin nila. Kaya nga nung ako'y pupunta sa Senado, nadaanan ko yung mga grupo ng mga rallyista. Umakit ako sa stage at pinarinig ko sa kanila tong syntax bill ko na ginawa kong tula. At naisa-air din to sa DZRH noong December 2, 2012 sa Arangkada Balita ni Andy Vital, 6 to 7 a.m. Pero may mga cut version doon kasi kulang na sa oras. So dito ngayon, maririnig nyo ng buong buo kung ano tong syntax bill na to. At ito muli ang pananaw at tula ni Tarantula. Pinamagatang syntax bill. Syntax bill. Kanila ngayon pinagigiitan itong syntax bill upang madagdagan kanilang yaman tulad ni Paring Will. Harvest time na daw at sasagana na naman ang rice mill. Mamimili na naman sila ng high-end SUV 4x4 wheel. Ordinaryong consumers dito sa kanilang bill ngayon na naman ang overkill. Sabi ni Recto, dahil sa inyong bisyo, madadagdagan pondo ng gobyerno. Makakatulong ito sa ating mga proyekto. No comment ang ating Pangulo. Palibasa, mas siya nga ay todo pa rin sa paninigarilyo. Sa version naman ni Miriam Defensor, tinaasan pa ang tax para may pang facial daw siya sa parlor. At sa London siya ay mag-shopping galore. Your Honor, Madam Senator, ikaw talaga ay exceptionally hardcore. Although with your speeches are quite funny at hindi kami nabobore. But we advise you to just create more pick-up lines which brings you more. And go to Red Cross and be a blood donor. Sa version naman ni Drilon, tayo pa rin ang kanyang binaon. Para naman siyang hindi nag-benefit sa EDSA Revolution. Mga tao doon ay yosi ang nagpawi ng kanilang mga tensyon. They remain composed at hindi nagpadala sa emotion. Kaya nga tinawag itong bloodless revolution. I think the Drilon version is not a constructive disposition. Syntax ba talaga ang paraan upang mabawasan ating kabisyuhan? Baka naman ito ay para na naman sa pansarili nilang kapakanan. At pag ito nga ay naamyendahan, hirit naman nila ay pork barrel ay inkrisan dahil may bago na naman silang paghuhugutan. Higher tax para sa alak na nagdudulot sa atin ng kalasingan at sa sigarilyo na dulot sa ating katawan ay karamdaman. Bakit? May tax din po ba ang bisyo nilang walang humpay na kuraputan? May tax din po ba mga projects nila na puro katkungan? May bisyo, mga bisyo nila na pahirap sa bayan? Ngunit atin sa kanila ay kayamanan. Ating namnamin itong terminong sin. Buksan ating utak at ito'y isipin. Hindi ba't kasalanan ang word na sin? At ito ang eksaktong ibig sabihin. Sa syntax bill, ikaw na may pagkakasala basta't may pera, ikaw ay aming kukonsintihin. Sabi nga ni Mayor Lim, the law applies to all, otherwise none at all. Para bang even you're a criminal but you have the money, you'll be entitled for a parole. Wanted ka man basketballan sa kalye, ikaw pa rin ay makakapag-dribble. Sa Senado tuwing speech nila about syntax sila na nga'y nagkakandabulol. Kaya iisip kung paano magkapera kaya't utak nila ay nagkabuhol-buhol. Okay, sagwang isipin. Ang buwis para sa sin. Basta't iyong pera ay aming aarborin. Sa iyong bisyo pag nanakaw man ay dulan mong gawin. Nakakasigurado ka hindi ka namin susupilin. O baka naman ito ang mga senador na e-cigarette manufacturer.
Buy our products and you won't have a lung cancer. Our business will grow faster. Our sales will become better. Your life will stay longer. Sa pagbilang ng aming pera, 24 hours operating aming bill counter. Sa Syntax Bill, mababawasan daw pag-inom ng alak. Palibasa, lagi lang regalo sa kanilang mga bote ni Johnny Black. Misdeclared sa custom, mga container na yan laging nakalak. Kayo ang padrino, kaya sa paglabas nila ay hindi sila nabablock. Wala kayong pahihirapan dito kundi mga ordinaryong tao. Ang mayaman ay hindi mahihinto sa kanilang mga bisyo. Tatawanan lang nila itong panukala nyo. Sa dami at hindi ng kanilang naitabing pondo, tulad ng ating Pangulo. Magiging balakid ba ang Syntax sa kanyang paninigarilyo? The world of haves and have-nots. Ito ang takbo base sa aking intuition. Third world country ating reputation. Sa tuwing tayo ay nasa ibang nation, we are a victim of what we call racial discrimination. Sa Syntax Bill ayon sa aking observation, dito sa ating bansa ay magkakaroon ng rich and poor total separation. Dito sa ating bayan, lagi na lang laman ng ating isipan ay kung ano ang pagkakaperahan. Sa NLEX, sa SLEX, sa tollgate, ikaw ay may babayaran. Pati mga kalsada, barangay passway fee pag ikay napadaan. Kanilang kinakatas ang dugo ni Juan. Habang sila naman ay sobra-sobra na sa kabusugan. Ngayon itong Syntax Bill ay madadagdagan na naman sa kanila ng matinding kayamanan. Pag-isipan nyo, pag itong Syntax ay amended na at executory, may tendency bumaba ang sales ng mga cigarette and wine factory. Maaaring mag-close maraming company. It would also affect the tariffs from imported wine industry. Mga unemployed Pilipino ay lalong dadami. Suffering ang dulot nito sa napakaraming family. Dito nga sa ibat, na wala naman tayong nahita at naurat. Itong Syntax Bill na naman ang sa atin ay iminimulat. Dusa ay lagi na lang nating binabatbat. Buhay na kaibigan si Juan de la Cruz lagi na lang ay inaalat. Syntax Bill ay ating hadlangan. Ito'y daan na naman sa matinding kurakutan. Lunod na sila sa kayamanan, wala pa rin silang kasiyahan. Sa kanilang luho tayo ang kanilang pinahihirapan. Kawawang mamamayan, biktima ng kanilang pagkagahaman. Tayo'y pinarurusahan dito sa sarili nating bayan. Syntax Bill ay lantarang pangingikil. Ang may akda, Leo Canta alias Tarantula. Maraming salamat po. Tarantula, tarantula, tarantula.